So, hi guys, welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito ay aalamin natin kung gaano ba ka-accurate ang return to home niya. So, ang return to home ay mayroon siyang dalawang mode. Ito ang return to home kung saan nag-take off ang ating drone. So, halimbawa, ito yung DIY na landing pad. So, kung dito nag-take off ang ating drone, so dapat dito rin siya babalik. Dito rin siya babalik. So, pangalawa naman, yung return to home kung nasaan ang remote. So dapat dito siya babalik. So bago tayo mag-umpisa, magbibigay ako ng tips kung bakit nagkakaroon ng failure ang return to home. So yung una, so pag less than 20 meters ang distance ng ating drone, so hindi yung babalik ang ating drone. Kung saan siya tumapat, doon siya bababa. Halimbawa, 19 meters lang, pinindot natin tong return to home niya. So hindi yun babalik. Magababa yun kung saan siya nagtapat. Pag lumampas sa 20 meters, yun gagana ang ating return to home. So pangalawa naman yung strong wind. So pag strong wind, mahihirapan ang ating drone na bumalik. So kailangan manual ang gagamitin natin. So pag nahirapan ng bumalik ang ating drone, automatic yun, hahanap ng magandang malalandingan niya. So yun lang. So tara, umpisa natin ng ating return to home accuracy test. So yan, home point updated. So ibig sabihin, dito babalik ang ating drone. Dito natin iti-take off. So dapat dito babalik ang ating drone. So ngayon, take off na tayo. Oops. So malakas ang hangin ngayon. Magandang iti-test natin ang kanyang accuracy. Return to home. So dapat lampas tayo ng 20 meters distance niya. Ano ba? Makita masyado. Okay. So distance 200 meters. Ngayon ay i-return to home natin. Return to home. So dalawang return to home, itong LAN saka return to home. So LAN, kung saan siya tumapat, doon siya magalanding. So return to home, babalik siya dito sa landing pad niya. So pag pumasok dito sa landing pad, so pasok na yun sa accuracy. Return to home. Yan, babalik na ang ating drone. So distance niya 160 meters. Yan ang ating drone. So kita na tayo. Landing.
Ingat po. Yun, parang ang layo ah. Yun, ang layo ng landing pad niya. So, hindi siya gaano ka-accurate. So, yung drone natin hindi mag-landing kasi ayon dito sa sa kanyang sensor, area under aircraft unsuitable for landing, control aircraft to land safe area. So, kailangan natin i-control para maland yung safe na area. So, ngayon naman ang return to home kung nasaan ang ating remote. So, kaya bukan na natin. Take off. Take off. Home point updated. So, maglipat tayo doon sa kabila sa may ilog. So, ngayon, sa pag return to remote naman, i-update lang natin, punta lang tayo sa setting, then home point. So, pindutin nyo lang tong parang logo na remote. Yan. Then, okay. Tapos, yun, nag-update na. Then, return to home tayo. Return to home. Tingnan natin kung dito ba siya babalik. Return to home. So, yung distance ng ating drone ay 157 meters. Yun, nasa ilog na tayo. So, kanina doon tayo banda sa may motor na yun, kung nakikita nyo. Yun. Yan guys, tumapat siya sa atin. Landing. So, nandito yung remote. So, dito rin siya naglanding. So, ibig sabihin, accurate ang kanyang return to home sa remote. So, magagamit nyo ito guys, lalo na sa pag nasa dagat kayo. So, bumabalik talaga siya kung nasaan ang remote. So, tingnan natin kung mag-landing nga dito sa batuan. Kung gagana ang kanyang sensor. Yo, wala. Hindi na gana. So hanggang dito na lang aking video tutorial. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, so please like and subscribe na sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa muli.